Ay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nako, eto na. Sinasabi natin, no? Eto po si Lucas Bersamin po na ngayon lang po sa kanyang pahayag, no? Ngayon lang, former Executive Secretary Lucas Bersamin itinangging nag-resign taliwas sa anunsyo ni Yusek Claire Castro. Paano ba yan, Yusek Castro? Baka naman kasi nagsasalita ka, galit ang puso mo. Di ba? Huwag ka kasi magsasalita na may galit ang puso mo. Masyado mo siniseryoso yung mga bagay-bagay na binabato sa inyo na may katotohanan naman. Puro ka depensa. Ang galing niya no? Lahat ng binabato sa kanila, lahat ng puna ng tao sa kanila, pag pinuna mo, kami pa mali, sila tama. Ibig sabihin, hindi sila nagkakamali. Di ba? Yun ang gusto nilang palitawin ni Madam Claire, na hindi sila nagkakamali. Ha? Yung junior nyo, ha? Alam mo kasi ito kasi mahalagang pag-uusap to ha? Alam mo talaga, dito mo mapapatunayan talaga kung sabi ko 'di ba sa inyo na lahat na pinalusutan. Yung mga ibang vlogger na bayaran at yung iba naman din naman bayaran kumikita lang talaga sa social media, nakikisimpatya sa mga kay BBM. Di ba naman syempre loyalista, di ba? Ngayon, ang ginagawa nila kahit alam nila yung katotohanan, basta loyal sila kay BBM. Di ba? Ganun sila mga mapagpaimbabaw. Wala silang ibang nakikita kundi si BBM lang. Kahit mali-mali na yung ginagawa. Biruin mo, siya presidente, wala siyang kinalaman. Ginagago nyo ba mga Pilipino? Niloloko nyo ba kami? Ha? Pinagluloko nyo ba kami? Huwag nyo na ba kami lokohin? Di ba? Ang pinapasahod nyo galing sa amin. Di ba? Ngayon, sabi ko nakaraan, si Gutesa, kumantak, scripted ni Marcoleta. Si Diskaya, kakampi ni Marcoleta, scripted. Si Saldi, scripted na naman ni Marcoleta. Si Amy, scripted na naman ni Marcoleta. Baka si Romualdez pag kumanta, scripted na rin. Ito si Bersamin. Sabi niya na iba, ayon sa mga chismis baka malapit ng kumanta pag ito nagipit. Di ba? Baka ito ay kumanta, baka sabihin niyo naman, talagang si Marcoleta, Saka hindi, nakakagigil. Mas inuna ng mga bugok, padalhan ng show cause order ang COMELEC kaugnay sa SOSE. SOSE. Diba? Ang bibilis nila pagkalaban. Pag bumabati ko sa kanila, nag-iimbisiga, ang bibilis nila, dinidistract si Marcoleta. Diba? Ganyan po sila. Wala silang puso sa mga taong bayan. Tatandaan nyo yan. Wala pong puso sila sa taong bayan. Mga taong bayan, wag po kayo maniniwala na malasakit nila sa inyo. Bakit? Kung totoo may malasakit sila sa inyo, sa mga ganitong pagkakataon kay Senator Rodante Marcoleta, hindi nila gaganituhin. Tuloy nag-iimbestiga Napakabilis show cause order Samantalang yung Saldi, napakabagal nilang padalhan o kansila man ng passport. Nung lumaban na si Saldi, binuking ang kalokohan nila, yun na, ikakansila na ang passport. Pwede naman pala ikansila kagad Ba't nyo ginawa? Kasi hindi laban sa inyo. Paglaban na sa inyo, agad-agad na kayong kikilos. O hindi pa sa taong bayan ang ginagawa nyo. Dahil kung pa sa taong bayan ang ginagawa nyo, yung request ng taong bayan, ng transparency at agad makulong at mapapanagot ang mga taong sangkot dyan, i-delay nyo. Si Pepsi, si Boy Tago, anong ginawa? Sige nga, silang dalawa nagtatakip sa Senado. Di ba? Yan ba transparency? Hindi kami naniniwala pa sa taong bayan ang ginagawa nyo. Wala kami paniniwalaan dyan. Hindi pa sa taong bayan ang ginagawa nyo. Mas ang galing papadalan pa si Senator Rodante Marcoleta ng show cause order kesa sa mga action sa inyo. Wala. Di ba? Pinagtatawanan nila ang rally ng INC. Hindi nila alam yung rally ng INC. Isa sa kaya sila nag-rally. Alam nyo bakit? Alam nyo bakit? Dahil din sa mga nasalanta ng baha. Sa mga kagagawan ng mga taong pinagtatanggol nyo. Di ba? Wala po, hindi po makabay. Yung mga pinklawan, huwag nyo nang painggan yan. Wala yan. Ang gusto lang ng mga yan, sarili nila. Itong mga loyalista at iba pang makikisimpatya, wala po, hindi nila gusto taong bayan. Dahil kung gusto nila taong bayan, yung mga taong tumitindig laban sa katiwalian, hindi nila kagagalitan, hindi nila aasarin, hindi nila pag-iinitan. Ito si Senator Marcoleta, di ba? Pinag-iinitan nyo. Papadala ng show cause order ng Commission ng Election. Ang bilis, wow! Pwede naman pala yun. Ang bilis-bilis. Pero kapag sa inyo, yung side nyo, ang bagal. Ito chorya lang to chismis.
Kung sakali si Lucas Bersamin, ha, mag-trader to, pustahan tayo, kakasuhan kagad nila to. Saka hindi. Imagine, alam ko allegedly na sinabi ni Claire, ayan no, taliwas sa anunsyo ni Claire Castro. Di ba? Ang hilig mo kasi magsalita, madam, na lumalabas sa bibig mo na pakiramdam mo na kami daig-daigan nyo. Na porket kayo nakaupo, takaw kapangyarihan to mga to eh. Porket sila nakaupo, akala nila sila na, dyan na sila. Walang pinagkaiba yung langaw na nasa ibabaw ng kalabaw. Akala ng langaw, siya mismo yung kalabaw. Di ho ba? Pinahihirapan yung taong bayan. Di ho ba? Hindi sila Marcoleta o hindi naman politiko. Yung utak nyo nasa mga politiko na, pero nawala sa isipan nyo yung taong bayan na humihingi na accountability at mga transparency. Ngayon, saan ang galing yan? Nag-resign ka? Saan ang galing yan? Ngayon, sabi ni Lucas Bersamin, no? Di para dito ito sa aking haka lang di para lumalaban na si Bersamin sa administrasyon. Bakit? Taliwas sa anunsyo ni Claire Castro Former ES Lucas Bersamin, itinanggi, nag-resign. Saan ang galing, Madam Claire, kung sakaling sinabi mo yon na nang mag-resign? Sa ngayon, wala pang payag si Claire Castro kaugnay sa naging paglilinaw ng Bersamin. Ito, pustahan tayo, sagot ni Madam Claire, pag in-interview. Hindi po importante kung nag-resign siya. Hindi po importante kung nawala siya. Ang importante, bakit dati yun noon? Ganyan din naman ang Pangulong Duterte Bakit dati may nag-resign? Sinabi ba ng Pangulo? Nagkamali din naman sila. Pustahan tayo. Kukulit na naman sa Duterte yan, Pustahan tayo. Ililis na naman yan sa Duterte yan, sige. Abangan natin. Di ba? Basta ang Pangulo, nagtatrabaho lang. Wala siyang alam sa mga ganyan. Yung pumirma kay Ping Lacson, sabi ni Lacson, di ba sabi ni Lacson, hindi daw alam ng presidente na kay Saldico na may pumirma at ang 100 billion. Presidente ka, wala kang alam? Kung sa ganyang bagay pala sa maselang bahagi ng budget na wala siyang alam na nangyayari, paano pa kaya yung kabuuan ng Pilipinas? Nabuhay na kami mga nakataya sa Pilipino na binabaha. Kaya pala ganito ang buhay ng Pilipino. Hindi mo ba? Pinagtatawanan yung mga nag-rally, Katulad nitong isa. Itong si FLM. Na idol ko dati to Pero hindi ko na naging idol to. Mula na talaga natuklasan ko yung mga ang dami niyang paiba-iba. Hindi mo malaman kung ano content Kung sasaw-saw sa politiko o kapatid niya ba talaga mga Marcos? Sabagay, wala naman kami pakialam kung kapatid mo yan o wala kami pakialam dyan, Ako kasi napanood ko po si Makagago. Ayun po talaga, legit yun. Legit na tao yun, si Makagago. Kung mayroon naman talaga, sabi ko nga kung papapaniwala ako, Makagago ako. Eto, biruin mo, para mong pinagtatawanan ng INC, panonoorin nyo mamaya, yung rally ng INC, parang tila pinagtatawanan niya. Hindi mo ba alam, sir? Papalam ko sa sir, baka nananaginip ka po ng gising Alam mo ba, yung rally ng INC kung para saan? Hindi po BBM resign yun. Hindi po for destabilizer yun. Sir, ang rally ng INC, Transparency for Democracy, pang-call up sa mga politiko kasama na amo mo doon na si Junior. Ewan ko kung panggap mo, nagpipiling ka ng kapatid mo yung mga kamag-anak mo. Pero sige, wala akong pakialam kung kahit anong kamag-anak mo yun. Wala naman akong pakialam doon di ba? Ang sa akin lang, sir, ayusin mo sa susunod. Huwag mo idadamay ang INC sa anumang kalokohan mong gagawin, sir. Di ba? Kasi ikaw, kung si Makagago, pag pinagbibigyan ka pa, kasi si Makagago nakita ko may pamilya kasi yun. Si Makagago po, matagal ko nang kilala. Sabihin ko sa inyo, nanonood ako niyan. Ang pinapakita lang ni Makagago dito, sabihin ko sa inyo, 25% pa lang. Pag yan napuno ka sa kanya, sabihin ko sa iyo, iba yung tao na yun. Di ba? Pero kung si Makagago pinagbibigyan ka, huwag mo idadamay ang iglesia. Sabihin ko sa iyo, huwag mo idadamay. Huwag mo katatawanan. Yung ginawa ng INC po, sakripisyo yun. Para Pilipino ipagtanggol yung mga walang boses, nagkaroon ng boses dahil sa INC. Ang iglesia ni Cristo po, ito po, ang iglesia po ni Cristo, tumindig sa panahon na kung saan nananahimik ang lahat. Kung saan yung iba nag-iingay, pero wala naman tinutumbok. Puro investigasyon lang. Yung sinasabi mong si Junior, sabi niya hindi daw ata weak. Weak sa amin para si Junior. Ano ba yan? Pinsan mo ba yun? Ano ba yan?
Makagago ano nga to, debunk nga to, na kung talagang pinsan niya yung Marcos, kung may kaugnayan ba talaga sa Marcos. Eh di ho ba, makagago, idol, marami ka nang dinibang sa taong ito, pakidibang nga kung talaga totoo may kamag-anak to sa Marcos. Diba? Hindi, sabagay, wag na. Sige, FLM, sasabihin ko sa iyo ginagalang kita. Pero kung pagtatawanan yung mga rally ng INC, saka GIL, o anumang grupo, kung pagtatawanan, hindi naman siya, pagtawanan mo, mga Marcos resign, pwede yun. Destabilizer yun, mga yun. Pero INC, sasabihan mo, napagod lang kayo. Nakaka-insulto yun. Nakaka-insulto yun. Di ba? Nakaka-insulto sa amin yun. Di ba? Saka sa mga JL at iba pang reliyon at lalo ang mga INC. Di ba? Ayusin mo, sir. Ayusin mo sa susunod, sir. Di ba? Baka nanaginip ka lang. Baka napupuno ka lang ng napipressure ka lang. Ayusin mo. Di ba? Oh, ayun niya, ito po. Yung kay Lucas Bersamin, abangan natin na bakang kumanta. Pag kumanta sakali lang chismis lang kung sakaling kumanta si Lucas Bersamin, baka ang mangyari, ituro na naman si Marcoleta. Target nila si Marcoleta eh. Kasi mo bakit target nila si Marcoleta at iba pang mga, kahit INC target nila? Bakit? Kasi may nag-utos. Hindi pwede maging iisa yan mga yan sa layunin. May nag-uutos. Sino yun? Sino ba nag-uutos? Laglagan na nga, konti na lang napupunta sa sa administrasyon, no? 'Di ba? Oh, postahan tayo sa susunod. Susuko na si Claire, oh. Ako na yan, chorya ko lang susuko na yan, oh. Bigat na ipagtanggol si Junior, oh. Ito naman si FLM, puring-puri kay Junior. Sir, opinion mo yan. Wala kaming pakialam dyan. Pero opinion namin sana, wag mo lang pakialaman. Opinion namin, mahina yang Junior mo. Weak leader. Ika nga, weak. Bakit? Bakit weak? Oh, panoorin niyo, mas maganda panoorin niyo. Sir, ito ay reaction lang, opinion, sir. Huwag ka magagalit. Kasi nasa public nasa publikong media ka Nakikita namin mga sinasabi mo. Baka may madamay kasi sa sinasabi mo, may mahawa. Yung tinatawanan mo yung mga nag-rally, baka may madamay, baka may gumaya, baka pamarisan. Para sagutin na namin ngayon, para hindi na pamarisan, no? Good morning. Pero itong taong ito, naging idol ko to. Marami talagang din natulungan tong taong ito. Pero sa anumang kapamaraanan na sa pagtulong niya, sige, bibigyan kita ng credit. Kahit sa manggaling yan o masama. Ituturing kong pagtulong yon, sige sir. Pero sa susunod, huwag mong katatawanan ng INC. Yun lang hiling ko, sir, sa'yo. Kasi bakit? Siya sumasalo ngayon sa problema ng Pilipinas, oh. Request kung ano ang opinion ko dun sa nangyaring rally. Sa bagay, opinion niya lang yun. INC at ng iba't ibang grupo. Good morning. Sa lahat ng mga nagre-request kung ano ang opinion ko dun sa nangyaring rally ng INC at ng iba't ibang grupo. At syempre yung pasabog ni Senator, the good Senator, Amy Romualdez Marcos. Nox naman. At may nag-request pa na baka pwede magbigay ako ng maiksing opinion. Sige, opinion. Binola pa ako. Pandemic hero, baka pwede magbigay ka ng maikling opinion. Mas maniniwala kami sa'yo kasi may ginawa ka. Sige. Eto na ho yung opinion ko at abangan nyo na lang ito sa aking YouTube channel, Francis Leo Marcos Official. Ipopost ko po ito. Okay. Let me get this straight. A supposed bombshell revelation of Saldico against the president. Yes. Okay. Number one, a supposed bombshell revelation of Saldico, the former congressman of Ako Bicol Party List, against the president. Okay, number two. Ano against the president? Mag-imbestiga muna kayo. Kung kamag-anak mo yun, di ba siya, hindi wala siya sinabi kamag-anak na yun. Pinatutunog niya. Na tila parang kamag-anak niya. O sige, palagay natin, sakyan natin sinasabi niya. Dapat alam mo yung sitwasyon, sir. Ano ba sinabi ni Saldico, sir? Naintindihan mo ba yon? A 2 days instead of 3 days intensive rally from INC, GIL, and other groups. Number 3,
a damning allegation from presidential sister, okay, Senator Amy Romualdez Marcos, of a drug abuse and drug dependency against President and his wife, the First Lady Lisa Marcos Araneta, and of course, their son, Congressman Sandro Marcos. You know, a beginning of rumors of a coup d'etat, a call for the president's resignation. The succeeding resignation or termination of cabinet secretaries and the continued critique of the alleged corruption of the senators and congressmen and Senate of the Philippines and the House of Representatives of the Philippines. Of course, and the office of the President of the Philippines, Malacanang is still held by the President Bongbong Marcos today. Ano naman, sir? Bakit? Siya presidente. Bakit? Ano ba palagay mo, sir? Hindi ka ba nangangamba, sir? Ha? Na yung junior na yan, ang dami ng nagawang kamalian? Di ba? Parang tinatawanan mo pa, sir. Di ba? Yung mga nagrally, sir, buo puso nun, di binayaran nyo. Natatawa nga ako Binayaran daw ang INC. Sino daw nagbayad? Alam mo, matunog na bayad? Si Sara daw nagbayad. Loko-loko ba sila? Ang dami-dami nilang babayaran ng mga tao na 3,000. Ba't iglesia pa nakipili nila? Sige nga. Hindi binayaran ng INC. Ang INC kasi may sariling silang kaisahan na hindi matitibag. At apektado po ang mga iglesia ni Cristo sa nangyayari ngayon. At ang masama nito, wala pang kinalaman si Junior daw. Siya pumirma. Sir, kung kamag-anak mo man yung mga Marcos na yan na pinatutunog mo, sige, palagay natin, maniniwala na kami, no? Sana'y parating mo naman sa kanila na siya pumirma ng budget ng Pilipinas. Hindi naman namin siya pinagbibintang magnanakaw, Wala pa sa ganung kalagayan, Pero siya pumirma, wag nilang sabihin wala silang kinalaman kahit isang kapiranggot. Di ba? Tumatawa pa siya, Naiinsulto po, iniinsulto niya Iglesia ni Cristo, Pati mga JL na nagrally ata, kasi ang grupo, Nagrally yun, sir, para sa mga taong binaha. Sa madaling salita, pitatawanan niyo yung mga binaha, pati mga binaha. Bakit? Tumindig ang INC po, hindi lang para pagkaisahin ng bansa at para ma-call up ang gobyerno. Tumindig ang INC para sa mga binaha na apektuhan, kahit papaano, may pagtanggol sila. Tatawanan nyo lang. Ang titindi ng mga to. Grabe, no? Sa kabila nung ginawa nilang lahat, ang namumuno pa rin sa Malacanang ay si President Bongbong Romualdez Marcos. Siyempre, presidente. Alam nga naman palitan yan. Ang masama nito, sikat na siya sa buong mundo. Napaka-weak. Alam niya nag-rally, wala siya nagawa. May nagagawa ba siya ngayon? Wala siyang ginagawa ngayon. Sir, nag-iimbestiga ka ba, sir? Kung ano nangyayari ngayon sa Blue Ribbon Committee? Ano nangyayari? Paligoy-ligoy yung investigasyon, sir. Junior. You know, this president does not seem so weak or doesn't seem to be weak. Bakit? Why? That ICC incarcerated former President Rody Duterte said he is. You know, this... Sir, mali ka. Kahihiyan po yung ginawa. Wala kaming pakialam kung si Duterte dinampot niya o ano. Hindi to usapan kung di Duterte dinampot niya papunta sa dahig o sino man dumampot doon sa pamamagitan ng administrasyon niya. Hindi to, walang pakialam dito kinalaman. Ang nakakaya dito, sir, yung bansa natin. Kung alam mo, sir, nakapag-aral ka yung soberenya, sir, ng Pilipinas, kahihiyan. Kahit alimbawa, kahit ikaw, dadaling ka sa dahig. Kahit maraming galit sa'yo, sir, hindi kami papayag daling ka sa dahig. Alam mo bakit? Dahil hindi naman ikaw ang kahihiyan Yung bansa mo na iiwan ang kahihiyan. Kung talagang si Marcos hindi weak, kung hindi weak si Marcos, naisip niya ang soberenya ng Pilipinas, maisusuko niya sa dayuhan na matagal na pinaglaban ng ating mga bayani. Kung saan pinagtanggol tayo, tapos siya lang ang magsusuko ng soberenya natin. Sige nga, ngayon mo sabihin sa akin na hindi siya weak. Sige nga. President, you do not hear this president. Ako si Marcos, nakikita ko mabait si Marcos. Sige, andun na tayo. Sige, wala siyang ginawang masama. Pero sir, tanggapin mo naman yung opinion namin na mahina siya.
Ganun kadali lang. Yung mahina siya, sir. Ayaw nyo tanggapin. Being quoted in media is spewing political hatred against critic and detractors. Narinig nyo ba siya? Na Ay, eto tahimik si BBM kahit anong bato sa kanya. Bumilib daw yung matatanda, pati siya ata bumibilib, tahimik si BBM. Sir, hindi namin kailangan ng katahimikan. Walang pinagkaiba yan dun sa mga kalakiko matching, sa mga pinklawan, tahimik sila sa issue. Sabi nila, tahimik lang daw sila, nagmamasid sila. Ang tagal na nila sinasabi yung kay Duterte pala, sinasabi na nila yon. Hanggang kailan sila mananahimik? May kapangyarihan sila, nasa mga nakaposisyon sila Hanggang kailan sila mananahimik? Kung kailan nakaupo na sila sa posisyon? Ibig sabihin, hindi sila para sa bayan. Dahil yung taong bayan nag-iingay para sa katarungan, sila ay tahimik pa rin, nagmamasid hanggang ngayon. Tapos ganun din si Junior mo. Tama ka, tahimik si Junior. Tahimik dahil maingay yung bayan ngayon na apektuhan ng baha. Tama, mali. Di ba? Kaya maraming salamat po sa'yo, Sir Makagago. Buti na-reveal mo sa amin yung katotohanan. Alam mo, Sir Makagago, bibiruin lang kita, okay lang? Okay lang, Sir Makagago. Sana ikaw mag-imbisiga sa sa flood control. Joke lang yun. Diba? Baka sakali matauhan ng mga loko-loko. Diba? Baka sakali ma-corner mo. Diba? Hindi kasi si Makagago, idol ko talaga yan iba tapang neto. Iba tapang nung tao na yon. Kung nakikilala niyo si MG, iba tapang nung tao na yon. Sabihin ko sa inyo. Diba? Talagang biruin mo, sumugod mag-isa dun sa flip top, napakadaming kalaban niya dun. Sino gagawa nun? Baluarte ng kalaban, susugod yung isa. Di ba? Oh. Tuloy natin. Do you ever heard that the president is spewing political hatred against his critic and detractors on the mainstream media? No! You do not hear this man defending himself against his sister. You do not hear this president making threats to others the way you heard from the previous administration. And this president, he opened a can of worms, and it's gone around everywhere, allowing for consequences wherever it would land. Yes, I did vote for him, of course. You know, but he certainly demonstrated a quiet grip on his presidency that no one could take away with whatever is being thrown his way thus far. You know, yung katahimikan niya, it is his silence that is... Sir, yung katahimikan niya nakakarindi. Hindi yung katahimikan niya nakakabingi, nakakarindi yung katahimikan niya. Dahil, sir, baka nakakalimutan mo. Hindi ko alam kung pinsan mo yan, Hindi ko alam kung magpinata, kasi mga nakarang sinusubaybayan ko siya, parang pinatutulog niya yata kamag-anak niya mga Marcos, no? Hindi ko alam, Kaya nga sabi ko kay Miss Idol Makagago, i-debunk niya yung mga Hindi ko alam kung kamag-anak mo talaga yan, Pero sir, baka nakakalimut ka, sir. Yung pinatatanggol mo, Junior, pinatatanggol mo, presidente po yan ng Pilipinas, sir. Yung sinasabi mo manahimik, sir, hindi po aangkop sa kanya yung katahimikan na hinihingi ng taong bayan, sir. Huwag nyo sana ipagmalaki na porket tahimik ang Pangulo, ang galing-galing na niya. Yun niya ang masama, sir, Presidente ka, tatahimik ka, hindi po pwede. Kailangan ng kasagutan ng taong bayan. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Wala kami maramdaman ni isa doon sa dalawa na yun. Loud enough to drown the political noise of his enemies that seems to stop by the river of Pasig where he presides. Over 7,600 islands. Depende kung high tide or low tide. You know, this, what they so-called weak president, he demonstrated. Weak, sir. Totoo lang, weak, sir. Totoo lang. Pasensya na, weak, sir. Oh. Bakit? May nagagawa ba siya ngayon sa anomalya ngayon, sir? Yung Saldi, papalam ko sa iyo, yung Saldi. Hindi pa nagkumakanta si Saldi, ayaw nila i-cancela ang passport.
Ha? Yung blue ribbon sa Senate, nagkakagulo na. Dapat siya na nangingialam. Hindi daw, parang lumalabas, sabi ng iba, di daw trabaho niya yon. Tama nga naman, di trabaho ng Pangulo yon. Pero kung isang executive na, ang isang senador o nagkakagulo na, mangingialam na executive, sir. Ayun ang natandaan namin kay Marcos, kay Duterte, pati Calapino eh. Diba? Siya anong ginagawa? Tama siya, sabi mo, tahimik lang yan. Sobrang tahimik, sir, naririndi na kami. But he is not the president of those who only like him. But of course, he demonstrates that he is the president of 116.8, maybe 117 million Filipinos. You know, sir, binoto namin yan, nagsisisi niya kami. When his enemy wake up tomorrow, they'd be certainly disappointed. You know why? Because Bongbong Romualdez Marcos Jr. is still the president of the Republic of the Philippines. And certainly, and it looks, until 2028. Buti nga sa inyo. Nagpagod kayo. O, tingnan mo, pinagtawanan niya yung mga nag-rally. Wala man siya tinukoy na particular kung anong grupo yon, pero yung mga nag-rally, pinagtawanan niya. Bakit? Isa lang ibig sabihin, no, sir. Pinagtawanan mo rin kung saan, kung ano yung pinatanggol kung ba't nag-rally. Isa doon yung mga binaha, sir. Ganun. Pinagtatawanan nila ang mga binahang tao. Ilan yun? Hindi lang isa yun, hindi lang libo yun. Libo-libo na apekto ng baha dahil sa mga maanumalyang flood control na yan, na ang presidente hanggang ngayon, hindi nangingialam dun sa mga bagay na si Marcoleta, ang bis-bis, nakakasuhan kagad. Ano kagad pala, i-show cause order kagad. Samantalang yung Saldi, hindi ma-cancel yung passport. Nung lumaban si Saldi, kinanta na si yung mga dapat ikanta. Biglang ikakansila na ang passport, pwede naman pala pabilisin. Hihintay nyo pa pala lumaban sa inyo. Sabi din sa pag kalaban ng administrasyon, ang bilis kumilos. Pag hindi kalaban at talaga lumalaban sa kanila, mabagal. Para sa kung ikasisira nila. Natawa siya, oh. Pagbigyan natin yung opinion niya yan eh. I just read it somewhere and I like it. So that is my answer to all of you. Oh. God bless you. The government is already spending 132 million to imprint, para ma-imprenta yung 6 million na ballot. Well, the inclusion of my name will cost the government hundreds upon hundreds of millions. Then I feel an overwhelming responsibility during the time. Sabi ko, kung gusto kong makatulong, ito na, bakit hahayaan kong gumastos ang gobyerno ng panibagong daan-daang milyon para lang i-include yung pangalan ko? Isa yon sa mga pinagpasihan kong dahilan. So, of course, kasi kung dalawa kaming Marcos, makukuha ko yung number 39. Tataas ako kasi Francis Ley. Totoo naman siya, sabi niya. Nung nagkatabi yung pangalan nila sa Amy Marcos, pati Francis Marcos, nagkatabi sa taas. Kaya yung boto ng, alam ko ata, bumaba siya kasi niya, yung pagkakataon na yon, andun yung boto. Baka maboto siya. Diba? Si Amy hindi. Yung Marcos, siya naman, Imelda. So, F. Marcos, I. Marcos. Amy Marcos. So, mahahati yung boto. Kaya sinecure ko yung, sabi ko, kaysa dalawa pa kami magbanggaan, nandun naman sa interview ko sa Comelec. Nasa lahat ng media yan. Pwede niyong hanapin. Ay, umatras ako. Mahal ko naman sila. Ayun yun. Mahal ko sila eh. Kaya ako'y nalulungkot dito sa kanyang mga pahayag. Alam mo, lahat ng tao pwede magbago. Dumaan tayo sa pagiging teenager eh. Wala tayong hindi pinagdaanan. Ngayon yung dumaan ka sa pagiging teenager mo at sabi mo ikaw ay napakatinong teenager, ang labas doon, hypocrite. Okay. Yung sinabi ni Amy na si Bongbong ay nagmamariwana noon. Eh, sa totoo lang, si Bongbong, si Bongget,
asthmatic yan. Hindi pwede sa kahit anong usok. Sir, diyan ka nagkakamali, sir. Sa dami kong kailang may asthma, baka hindi lang nag-isang daan na kinikilala ko. Halos lahat yun ang nigarilyo. Sir, tandaan mo, sir. Hindi basta-basta magtitrigger ng asthma sa usok lang o sa marijuana lang. Sir, hindi ganun. Sir, dapat nag-search ka muna. Oo, alam ko, pagkakaalam ko lang. The president is asthmatic. So, yung marijuana, parang sablay na agad si Ime doon. Yung with regard doon sa sinasabing pagkukokain ng presidente, ay hindi ko yan masasagot. Hindi yung masagot. Hindi niya sinabi wala siyang alam. Hindi niya masagot. Di ba? Hindi, kasi kung totoo man talaga may kamag-anak man siya o ano man siya, relative niya dun sa mga Marcoses. Palagay natin, no, may relasyon siya dun, no? Doon pala sa salita niya na yon, hindi na tugma. Di ba? Hindi niya masagot. Yeah? Sir, dapat sinabi mo, kung talagang parehas ka, at sinasabi mo hindi siya weak, sir, magpa-hair follicle, sir. Hindi para pagbintangan. Para for transparency naman. Para naman sa mga Pilipino, unang-una dapat si Aimee kasi siya nagyaya. Lahat. Sila Sara, lahat. Mga Duterte. Para patas-patas. Dapat yung amo mo rin yata o si Junior din. Dapat pa-hair follicle test din. Para patas. Tahimik yung taong bayan, di ba? Hindi ko yan masasagot. Pero yung pagmamariwana, pwede ko soplakin doon si Senador. Bakit? Asthmatic si Bongbong. Sir, marami yung kailan nahihika na, sir. Sumisingot pa rin ng sigarilyo, matatapang pa. Tsaka iisa lang ang kidney niyan. Ito yung issue si kidney. Mga dami nag-vlogger niya, sinakay yung kidney. Ako. Pagkakaalam ko, iisa lang ang kidney niya. Okay. Kasi parang dinonate niya yata sa kanyang ama yung kanyang kidney. Bata pa siya. Okay. So, nabubuhay siya na iisa lang ang kidney niya. Okay. Parang ganun. Okay. Parang kung iisa na lang kidney mo at magdadrugs ka pa, at tulad ng sinasabi na malakas kang mag-drugs, hindi ko alam kung makakasurvive siya. Wala naman sinabi malakas mag-drugs, sir, eh. Saan ang galing yan? Ang sabi lang, sir, gumagamit. At sa kidney, sir, kahit isa na lang, sir. Dalawa nga yan, sir, eh. Kahit sa mga dalubhasa tanongin mo, pwedeng isa lang ang kidney, sir. Hindi po kahit isa lang kidney mo, mahina na. Mga mentalidad ng mga to, no? Isa lang ang kidney, mahina na siya. Sorry, hindi, sir. Dinodonate nga yan, sir, eh. Dinodonate nga yan, eh. Hindi, kung talagang hihina pala katawan mo dahil isa na lang kidney mo, bakit pumayag pa ang eksperto na i-donate ang isa? Hindi sana wag na i-donate. Kita nyo yung logic? Ibig sabihin, sir, isa lang kidney, okay lang. Marami, ang nakakasira ng kidney, sir, pinaka-primary, sir, high blood sa diabetes. Pero yung mga ganyan-ganyan cocaine na yan, sir, maaaring may chance na lang, pero hindi pa rin maganda sa kidney, no? Kahit anong organ, no? Pero hindi ganoon, sir, hindi ganoon. Wala pa na itatalako niya na bumigay ang kidney dahil sa mga bisyo. Pinalilitaw nila isa lang kidney ni BBM para sabihin nila na hindi niya gumagamit para, oo nga naman, bakit? Isa na nga lang kidney, gagamit pa eh. Wow, lusot nga naman. Pero hindi ganoon po ang realidad. Yeah? Dapat, sir, mag-search ka muna, sir, bago magsalita, sir. Magsuri muna kay sir. Hindi ko siya sabing addict si BBM, Hindi ko sabing gumagamit siya, In-example ko lang yung mga sinabi nyo. Ganon. Kasi pag isa na lang ang kidney mo, tapos pag nagda-drugs ka kasi, iba yung epekto ng drugs sa katawan eh. Hindi totoo yun. Lahat po, kahit kompleto kidney po, pare-pares lang po epekto. Sisirain niya talaga yung katawan mo. Ngayon, inaabot na 60 anyos si Bongbong, ibig sabihin, nabubuhay siya ng mga malinis. Pa-follicle test niya. Hindi natin para pagbintangan para pare-parehas. Nasa gobyerno kasi tayo no? Sir, employer kami ni BBM. Sir, kami ang employer niya. Pasahod namin siya, sir. Taxpayer kami. May karapatang kaming utusan siya, sir. Na para matigil ng aligasyon na yan, magpa-hair follicle test siya. Yun yung interpretasyon ko sa sarili ko. Ayoko naman magbigay ng conclusion kasi hindi naman ako doktor. Kumbaga, yung pagkakaintindi ko lang. At ayokong bigyan ng kasiguraduhan kasi nga hindi naman ako sigurado. Pagkakaalam ko talaga, kwento, syempre, yung mga nagkukwento naman sa akin, reliable. Kasi before the pandemic, before ako makulong, close naman kami.
Nagpupunta sila sa bahay ko. O nagpupunta ako sa kanila. Pag birthday ako. Hindi, wala akong pakialam kung kamag-anak niya yun. O pinatutulog niya. Wala akong problema dyan. May ibang taon magdidibang sa'yo. Diba? Wala akong pakialam dyan. Ang sa akin lang, sir, huwag mo idadamay, sir, yung pagkatawanan mo yung mga grupo, lalo ang INC, dahil nagsakripisyo sila para sa mga tao na mahayag at ma-call up ang gobyerno. Tapos patatawanan lang natin, sir. Insulto po yun, sir. Nakaka-insulto po yun lalo sa amin. Lalo sa iba pang mga grupo sumama doon. Kasi sumama rin ako doon eh. Sabihin, pagkat isa ako sa mga pitawanan niya. Tama? I mean, nagpapadala pa ng regalo yan eh. O, di ba? O ganun din naman ako pag birthday siya. Nagpapadala rin ako ng regalo. Pero magmula nung nakulong ako, lumabas na ako yung makasalanan ng tao, sobra yung ginawa nila sa akin. Medyo nag-cool off yung aming relationship. Parang lumamig. But, hindi ibig sabihin nun is, kahit na lumamig yung inyong pag-uusap, hindi naman ibig sabihin nun na hindi ka nila kilala. Ayun. So, ako'y nalulungkot lang kung bakit niya kailangang sabihin yun na, you know, it saddened me. It's hard to say, but how low she became. That it come to the point na yung kanyang resort for her political ambition na dinrag down niya yung kanya sariling kadugo. Sabi ni Richmond Sir, yun nga totoong sister, sir eh. Yun nga totoong sister eh. Pagmamahal yun, sir eh. Kung nakita mo yung speech niya sa rally ng INC, maiiyak ka, sir eh. Mararamdaman mo, sir eh, na talagang may katotohanan yung sinasabi niya. Vlog, Manong FLM, pwede nyo ba i-explain, lalo na po sa mga naniniwala sa inyo, paano po kayo related or hindi related na Marcos? Salamat. Ayan na. Richmond Vlog, ganito yan. Mas madaling ipaliwanag siguro kapag pumunta ka sa Branch 15 Manila. Meron akong kaso doon, yung anti-alias law. Acquitted ako doon. Yung anti-alias law, violation of illegal use of alias. So, may decision doon. Sa decision, nandun lahat ng mga Tinanong siya kung may related siya ba sa mga Marcoses. Sir, dapat sagutin mo na. Hindi ba papuntay mo pa doon yung mga tao? Siya ko kung paano ako naging Marcos. Andun yung testimonya ng civil register, testimonya ng para kasi junior eh, no? aking nanay, testimonya ng mga witness ng kalaban, testimonya ng NBI, testimonya ng NSO o PSA. Nandun lahat. And then ikaw na mag-conclude kung how I become Marcos. It's a privileged communication. But, you know, I don't have the liberty to divulge information pertaining, especially kapag sinabi kung how I become Marcos. So the best way you can do, and the best thing lang pwede ko sabihin, let's go to legal document. So ayun, meron akong kaso na ang ikinaso sa akin yun ng NBI, anti-alias law at illegal use of alias. Ano yun, nanggaling yun sa branch 28, Metropolitan Trial Court of Manila, and then napunta yun sa Regional Trial Court of Manila, branch 15. Public document yan, pwede kang kumuha ng copy doon. Yes. So yun lang. Nalungkot lang ako na, syempre, biruin mo ako, umatras ako, wag mo sabihing ime na nanalo ka dahil sa ganang ikaw lang. Kung hindi ako umatras sa pagkasenador, sa tingin mo nanalo ka? Nox naman. Siya pa dahilan ng pagkamanalo. Nox naman. Talo ka. Una, mahahati na boto natin eh. Buti kung number 2 ka, kulelat ka nga. Wala. Pangit yung ginawa mo, senadora. Hindi yun maganda. Pangit. Ano sa tingin mo mangyayari sa mga supporter, sa Marcos loyalists? Diba? Nagkahati-hati.
Wala kaming pakialam sa mga supporter, sir, ng loyalista, sir. Napakahihina kasi iba dyan eh. Dahil sa kagustuhan mo na makuha ang Duterte supporter, di ba? Dahil sa kagustuhan mo makuha ang Duterte supporter, sir, matagal na nakuha, sir. Hindi mo napansin, unconsciously, winasak mo ang Solid North. At maaaring hindi na sila kumpleto sa 2028 para sa'yo. Yan lang. Masamain mo o hindi mo masamain ito sinasabi ko, nasa sa'yo yan. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami. Hindi ko alam kung gaano katotoo yung sinasabi niya na may kaugnayan. Para sa tila kasi ng pinatutunog niya, para lagi may siya may kaugnayan sa Marcos. Hindi yan ang kinu-question ko sa'yo, sir. Labas ako dyan, sir. Walang problema sa akin yan, sir. Ang problema sa akin, sir, huwag mo susunod pagkatawanan yung mga nag-rally, sir. Diba? Napakahalaga nun. Halos 3 days mag-rally sana doon. Yung pagod, hirap po namin doon, sir. Tatatawanan mo lang, sir. Nakaka-insulto po, sir. Pasensya ka na. Pasensya ka na, sir, ha? Medyo sinisita lang kita sa mali mong tinatahak. Ayokong maging madaldal, manang ime. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw, marami ka utang na loob sa akin. Magsimula nung tumakbo ka senador, ayaw ko na magsalita. Pero pangit. Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Shoutout sa Sir Makagago. Sana po pakidibang yung sinasabi niya na para bang tila pinatutunog niya po, may kaugnayan siya. Although wala akong pakialam doon. Pero gusto ko kasi mapanood kasi pinapanood ko kasi lago si Idol Makagago eh. Oo. Pero ito si Leo, bibigyan kita ng credit. Kahit paano tumulong din siya sa bayan eh. Itong mamang ito. Ang sinasaway ko lang sa kanya, yung bagay na tungkol dun sa rally. Wag. Maselan tong usapang ito. Diba? Pero shoutout sa'yo, FLM. Mabuhay kayo. Mabuhay si Makagago. Mabuhay lahat. No? Sana sa etong natatawa kasi ako kay Claire eh. Di ba? Taliwas dun sa sinabi. Tapos, eto naman. Yari kayo kay Senator Rodante Marcoleta. Talagang ginagalit niyo yung mama eh, no? No? Ang bibilis nyo eh, no? Pagkalaban nyo. Pagkakampi nyo, na hindi pa lumalaban sa inyo ang bagal. Nagmamasid pa sila. Hanggang dito po, tayo lahat, paalam sa inyong lahat.